Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1451 hanggang Kabanata 1460. Kabanata 1451. Ngunit sa sandaling ito, matapos lumitaw si Yehan, karamihan sa mga mata ay napunta sa espadang pangharang demonyo sa kanyang kamay. Makikita ang pambihira nito sa isang sulyap at maraming tao ang tumitingin sa espada na para bang ang kanilang mga kaluluwa ay nakakulong. Isang nakakatakot na espada, maaari kayang ang espadang ito ang dahilan ng paggalaw kanina. Sunod-sunod na mga mata ang napunta sa espadang pangharang demonyo, bahagyang lumiit ang kanilang mga mata. Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata sa mundo, naroon ang lahat, ngunit ang naramdaman ni Yehan ay isang awa na ang tatlong demonyo ay napunta sa kung saan, kung maaari niyang makuha ang baluti mula sa mga demonyo, magiging isang malaking bagay iyon para kay Yehan. Tiyak na isang malaking tulong. Hehe, kapatid na Ye, binabati kita. Sa oras na ito, nakita niya si Lin Wuzhou na yumuyuko patungo kay Yehan, at nagsabi ng may ngiti, ang espadang pangharang demonyo sa kamay ni Yehan ay nagpatibok sa kanyang puso, ngunit si Yehan ay nakapasok sa bitik ng madilim na enerhiya at ligtas na nakalabas. Ang puntong ito ay nagpapatakot pa kay Lin Wuzhou. Swerte lang. Tumanggaw si Yehan kay Lin Wuzhou, at pagkatapos ay naglakad siya sa kawalan patungo kina Leng Xingmo at iba pa. Sa oras na ito, si Mo Feiwo ay nakabawi na, ngunit ang kanyang paghinga ay mahina pa rin, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Nang makita niya si Yehan na papalapit, ang dalaga ay yamakap sa mga bisig ni Yehan at nagsabi ng may hikbi, kapatid na Ye, akala ko hindi nakita makikita pa. Tinapik niya ito sa balikat at nagsabi ng may ngiti, huwag kang mag-alala, si kapatid na Ye ay isang pusa at may siyam na buhay. Nakababatang kapatid na Ye, ayos ka lang ba roon kanina? Malamang na tumingin kina Yehan si Leng Xingmo at ang iba pa, at ang pagtalo ng huli sa bitek ng madilim na enerhiya ay nag-aalala at nagulat kina Leng Xingmo at iba pa. Ginoo Ye, lumapit din sila Niyo kasama ang mga tao mula sa dinastiyang Lanyo. Tumanggaw si Yehan kay Lanyo at nagsabi, hindi ito ang lugar para mag-usap, mag-uusap tayo habang naglalakad. Agad, lahat ay umalis ng diretso sa itaas ng langit. Nang makita ito, ang mga tao mula sa ibang mga dinastiya ay unti-unting umalis sa mundong ito. May 3 araw pa bago mabuksan ang labasan ng digmaan ng espadang demonyo. Kailangan nilang makarating sa loob ng 3 araw na ito sa lokasyon na nakalagay sa mapa. Sa isang iglap dumating na ang 4 araw, at sa oras na ito, sina Yehan at ang iba pa ay sumunod sa ruta sa mapa patungo sa isang ilang. Sa ilang na ito, isang batong plataporma ang sumulpot mula sa lupa, at ang batong plataporma sa itaas ay isang teleportation formation, at narito ang posisyon ng labasan ng digmaan ng espadang demonyo. Sa sandaling ito, ang teleportation formation sa batong plataporma ay gumagana, at maraming figure ang nagmadaling pumasok sa formation isa-isa. Nang makita ang eksena, sinabi ni Yehan, pagkatapos makapasa sa formation na ito, dapat ay Janzong na, tama ba? Sabi nila Niyo, sa pagkakaalam ko, ang labasan ng digmaan ng espadang demonyo ay konektado sa Janzong, Ginoo Ye, lumabas na rin tayo. Narinig ko na ang Janzong ay may 3 pangunahing training dojo, Tianzhenfeng, Shaojianfeng, at Manzhenfeng. Sa ilalim ng jurisdiction ng 3 masters ng sekta ng espada, pagkatapos nating makalabas, natatakot ako na dadaan tayo sa isang mahigpit na pagsusulit. Tumanggaw si Yehan, at agad, ang grupo nila ay lumipad din patungo sa lokasyon ng teleportation formation. Mayroong isang pakiramdam ng kawalan ng timbang, at hindi nagtagal, sina Yehan at ang iba pa ay nakaramdam ng pagbaba sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Pagkatapos, sina Yehan at ang iba pa ay nagmulat ng kanilang mga mata, at hanggat maaari nilang makita, mayroong isang malaking plataporma. Ang plataporma ay tila isang bundok na naitapat gamit ang isang espada. Sa paligid ng platapormang ito, 3 taluktok ng bundok ay tumataas sa langit, na nakapalibot sa platapormang ito. Bukod dito, ang mundong ito ay may napakayaman na aura. Kung ikukumpara sa ibang mga lugar, ang aura dito ay mas dalisay at napakalakas, parang isang paraiso para sa paglilinang. Tumingin sina Yehan at ang iba pa sa paligid. Sa sandaling ito, sa platapormang ito, ang mga figure ay nagte-teleport mula sa altar sa platapormang ito.
Bukod dito, sa mundong ito, sa ibabaw ng tatlong nakapalibot na taluktok, ang sunod-sunod na mga titig ay nakatuon na sa platapormang ito, at ang mga tinig ng isa-isa ay patuloy na tumutunog sa mundong ito. Ang mga bagong dating sa taong ito ay hindi masama, at may ilang Heirel na nagsisilbing harapan. Ang tanging bagay ay ang lakas ng ilang taong ito ay hindi masama, at ang iba ay walang kamangha-manghang mga papel. Mukhang maraming tao ang matatanggal sa huling antas na ito. Nang makita ang mga batang figure na nakatayo sa kawalan sa mga nakapalibot na taluktok ng bundok, pinagmasdan sila ni Yehan ng may pag-usisa. Ito ang mga disipulo na sumali sa sekta ng espada sa nakaraang ilang sesyon. Ang aura ay napakalakas. Sa mga pangunahing dinastiya, ang mga masters ng Heirelm ay itinuturing na nangunguna, ngunit dito, sa mga disipulo ng sekta ng espada, halos imposibleng maghanap ng mga tao ng Heirelm. Ang kanyang estado ay nakahihigit na sa estado ng pagkakaisa, at umabot sa estado ng pagtagos ng pag-iisa, o ang estado ng konsentrasyon. Bukod dito, bilang karagdagan sa mga disipulo ng sekta ng espada, maraming tao mula sa iba't ibang dinastiya sa kawalan na lampas sa tatlong taluktok na ito. Ang mga kabataan ay magsisimula ng kanilang huling labanan dito, kaya maraming tao mula sa mga pangunahing dinastiya ang dumating upang manood ng labanan. Sa karamihan, nakita rin ni Yehan ang mga tao mula sa dakilang dinastiyang Chu. Iyan si Lin Wuwei ng aking dinastiyang Chanwu. Tiyak na makapasok siya sa pagsasanay ng Jansong gamit ang kanyang lakas. Ang aking Xia Beige ng dakilang dinastiyang Xia ay hindi mahina, pati na rin si Dong Wuxuan ng dakilang dinastiyang Zhou, si Chu Wuya ng dakilang dinastiyang Chu, si Lin Gui ng dinastiyang Itim na Bundok, si Xu Chaoyang ng dinastiyang Xiaotian, si Lan Yiyu ng dinastiyang Bughaw na Buwan, si Yang Lei ng dinastiyang Sangmo. Ang mga taong ito ay walang presyon na makapasok sa Jansong. Kakaiba, bakit hindi mo nakikita si Wang Sheng mula sa dinastiyang Laiyon, at si Pi Zhongchan mula sa dinastiyang Laiyan? Maaari kayang hindi pa sila nakakalabas mula sa digmaan ng espadang demonyo. Kabanata 1452. Nang tingnan ng mga tao mula sa mga pangunahing dinastiya ang mga henyo na lumabas mula sa digmaan ng espadang demonyo, biglang napansin ng dinastiyang Laiyon at ng dinastiyang Laiyan na sa grupo ng mga henyo, ang mga pinakamalakas na henyo ng kanilang dalawang dinastiya ay nawawala. Siyempre, ang dalawang ito ay namatay na sa ilalim ng espada ni Yehan sa digmaan ng espadang demonyo. Tinitingnan ng mga figure sa buong mundo, inilayo ni Yehan ang kanyang mga mata sa mga taong ito. Mayroong higit sa 80 katao na sa platform na ito, at maraming tao pa rin sa teleportation array sa altar, ay ipinapadala. Sa pagkakataong ito, ang kabuoang bilang ng mga kalahok mula sa 10 nangungunang dinastiya ay eksaktong 200, ngunit batay sa kasalukuyang bilis ng pagpapadala, marahil 1/4 sa kanila ay hindi makakalabas sa digmaan ng espadang demonyo. Sa sandaling ito, ang lahat na lumabas mula sa digmaan ng espadang demonyo ay tinitingnan ang kakaibang kapaligiran na ito. Kung walang aksidente, ang isang maliit na bilang ng mga taong lalabas mula sa digmaan ng espadang demonyo ay gugugulin ang kanilang oras dito sa hinaharap, at isasama sa superpower ng Yao Guangyu, gitna. Inaasahan sa sekta ng espada, ang lakas ng mga disipulo ng tatlong taluktok ay marahil nasa Netherworld Realm o kahit nasa Concentration Realm. Ang mga mata ni Daotong ay parang apoy. Gamit ang kanyang lakas, natural na hindi isang malaking problema ang makapasok sa pagsasanay ng sekta ng espada. Ang pagsasanay sa napakakompetisyon na kapaligiran na ito, mas malaki ang presyon, mas mabilis ang pag-unlad. Tumango sina Yehan at ang iba pa. Ang anumang disipulo ng sekta ng espada na basta na lang lumabas ay mas malakas kaysa sa kanila. Sa oras na ito, biglang nakaramdam si Yehan ng dalawang nakamamatay na mga mata na nakatuon sa kanya. Agad, lumingon si Yehan upang tumingin, at sa daan na tinitignan ni Yehan, naroon sina Chu Wuya, at nang una nilang makapasok sa digmaan ng espadang demonyo, nakilala nila si Lin Gui, isang henyo mula sa dinastiyang Itim na Bundok. Pareho silang tumitig kay Yehan ng may di maipaliwanag na mga mata. Nang makita ito, ngumiti si Yehan ng malamig sa sulok ng kanyang bibig. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, kahit na sina Chu Wuya at Lin Gui ay magkasama, ang tanging paraan ay ang kamatayan. Unti-unti, mas marami at mas maraming figure ang lumitaw sa platform na ito, umabot sa mahigit 100 tao. Gayunpaman, ang namamahala sa aura sa mundong ito ay ang malalakas na batang mga figure sa tatlong nakapalibot na taluktok. Nakaharap sa mga makapangyarihang mga titig na ito, nararamdaman ng lahat sa platform ang presyon. Sa oras na ito, nang tingnan ng mga tao sa platform ang mundo, nakakita sila ng tatlong figure na naglalakad sa kawalan.
Ang kanilang paglitaw ay agad na nagpabagsak ng mga mata ng lahat sa kanila isa-isa. Ang tatlong taong ito ay mga 40 taong gulang, syempre, ang kanilang tunay na edad ay marahil daan-daang taon na. Ang lalaki sa gitna ay nakasuot ng puting damit, ang kanyang mukha ay maputi at maayos na pinananatili. Mula sa labas, mukhang isang scholar na nakabasa ng mga tula at aklat na may banayad ng ngiti. Sa kaliwang bahagi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng asul na damit na may gwapong mukha at isang ngiti sa kanyang mukha. At ang huling tao ay nakasuot ng itim na damit na may magaspang na mukha, parang isang seryosong general na may malamig na mukha. Master! Bigla, nang ang mga mata ng lahat ay napunta sa tatlong taong ito, sa mundong ito, ang mga disipulo ng Janzong ay sabay-sabay na sumigaw sa tatlong tao, na may magalang na mga ekspresyon, at ang umuugong na tinig ay bumaba mula sa langit, at sila ay agad na napuno. Ang mga batang masters ng mga pangunahing dinastiya sa platform ay nagulat. Ang ikatlong master ng Janzong. Tinitingnan ng tatlong taong naglalakad sa kawalan, ang mga henyo ng mga pangunahing dinastiya na kilala lamang ang kanilang mga pangalan ngunit hindi pa nakikilala ay nakaramdam ng presyon. Ang tatlong taong ito ay isa sa mga superpower sa Yao Guangyo. Agad, sa ilalim ng titig ng lahat, ang tatlong tao ay huminto sa kawalan ng platform, tinatitigan ang lahat sa ibaba, at pagkatapos ay nakita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit na may malinis na mukha na nakangiti, sinabi niya ng dahan-dahan, una sa lahat, binabati kita sa pagiging narito. Kayo ay lahat ng mga nangungunang talento na pinili ng mga pangunahing dinastiya. Inaanyayahan kayo ng sekta ng espada na sumali. Nang marinig ito, ang mga mata ng mga henyo mula sa lahat ng mga pangunahing dinastiya ay kumislap ng pagnanasa, at sumali sila sa Janzong upang magsanay, ngunit ang kanilang pangarap, ang Janzong ay isang banal na lugar para sa kanila na magsanay. Gayunpaman, kung maaari kang makapasok sa sekta ng espada ay nakasalalay sa kung maaari mong malampasan ang huling hadlang na ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit ay bahagyang ngumiti. Tiningnan niya ang grupo ng mga batang figure sa ibaba at nagpatuloy, gayunpaman, bago iyon, sa inyo, kung may makakapag-abot ng espadang pangharang demonyo, tatanggapin siya ng Tianzong bilang isang direktang disipulo. Bigla, matapos sabihin ito ni Tianzong, ang mga mukha ng lahat ay kumislap ng pagkamangha, at agad, ang isang serye ng mga kaguluhan ay tumunog din sa mundong ito. Espada ng pangharang demonyo. Sinasabing ito ang espada ng unang henerasyon ng master ng espada ng sekta ng espada. Ang nangungunang banal na sandata sa antas ng hari sa langit ay nawala na sa loob ng 1,000 taon. Maaari kayang ang ilan sa mga kalahok sa taong ito ay nakakuha ng espada ng pangharang demonyo. Ang sinabi ni Tianzong ay marahil totoo. Sinasabing ang mahiwagang espadang ito ay napakalakas, ngunit ang lahat ng kasamaan ay maaaring sumpuin ang mga demonyo. Ang demonyo na nagwala sa mga pangunahing dinastiya 1,000 taon na ang nakalilipas ay namatay sa ilalim ng mahiwagang espada. Gayunpaman, si Tianzong upang tanggapin bilang isang direktang disipulo ay isang malaking karangalan para sa lahat, kahit na para sa buong sekta ng espada, ang bilang ng mga taong maaaring tanggapin bilang direktang disipulo ng Tianzong ay mabilang sa isang kamay. Sino sa mundo ang may ganoong swerte? Kung siya ay tatanggapin bilang isang direktang disipulo ni Tianzong, ito ay katumbas ng isang isdang carp na tumalon sa pintuan ng dragon, na nakahihigit sa ibang mga disipulo ng Janzong. Sa sandaling ito, nagulat din ang mga disipulo ng sekta ng espada. Tiningnan nila ang lahat sa platform ng may paninibugho. Mayroong higit sa 1,000 mga disipulo ng sekta ng espada, ngunit 3 lamang ang maaaring maging direktang mga disipulo ng sekta ng Tian. Isang lalaki na maswerte na nakakuha ng espadang pangharang demonyo. Sino iyon? Itinutok ng mga disipulo ng Janzong ang kanilang mga mata sa mga kalahok sa taong ito, na parang gusto nilang malaman ang maswerteng isa sa kanila. Sa oras na ito, matapos marinig ang mga salita ni Tianzong, bahagyang lumiit ang mga mata ni Yehan. Nakuha niya ang espadang pangharang demonyo, at nalaman ito ng 3 pangunahing masters ng paaralan ng espada. Ang paglabas, kahit na makukuha niya ang katayuan ng isang direktang disipulo, ngunit sa paghahambing, gusto ni Yehan na pagmamayari ang espadang pangharang demonyo. Nakita na niya ang kapangyarihan ng espadang iyon. Mahirap malaman kung gaano karami sa buong Yaoguang domain. Kabanata 1453. Nakababatang kapatid na Ye. Tumingin si Leng Xingmo kay Yehan.
Kung ang sino man sa mga kalahok ay nakakuha ng espadang pangharang demonyo, iyon ay si Yehan, kahit na hindi alam ni Leng Xingmo ang espada na nakuha ni Yehan sa ilalim ng bitek ito ba ay ang espadang pangharang demonyo, ngunit ang isang napakalakas na mahiwagang armas, mahirap na huwag ipaalala sa mga tao ang espadang pangharang demonyo ng Jansong. Huminga ng malalim si Yehan, at tumango siya. Hindi niya sinabi kay Leng Xingmo ang tungkol sa espadang pangharang demonyo, ngunit kahit na hindi ito sinabi ni Yehan sa kanila, mahulaan na nila ito ngayon. Nang makita ito, itinutok ni Leng Xingmo ang kanilang mga titig at nanatiling tahimik. Dahil hindi tumayo si Yehan ngayon, nahulaan na nila ang ibig sabihin ni Yehan. Sa itaas ng kawalan, ang tatlong mga punong guro ay tinitigan ang mga nakakagulat na mga mata sa plataporma, at nakita ang punong guro ng Tianzong na tumawa muli. Ang espadang pangharang demonyo ay ang tanda ng mga nakaraang henerasyon ng aming sekta ng espada. Hindi ko alam kung nakuha iyon ng kaibigang iyon, maaari mo bang ilabas? Ang Tianzong ay tiyak na hindi siya pakikitunguhan ng masama. Nang marinig ito, ang mga titig ng langit at lupa ay nakatuon sa mga batang figure sa plataporma. Ang pagkakakilanlan ng isang direktang disipulo ay lubhang nakakaakit. Gayunpaman, ang nangungunang armas sa antas ng hari sa langit, ang espadang pangharang demonyo, ay napakahalaga para sa mga nagsasanay. Pantay na nakakaakit. Gayunpaman, nakaharap sa pangalawang pagtatanong ng punong guro ng Tianzong, walang sino man sa plataporma ang sumagot. Nang makita ito, ang mukha ng punong guro ng barbaro ay nanigas, ang kanyang mga kilay ay kumunat, at isang aura ng kapangyarihan na walang galit ay pinakawalan mula sa kanya. Sa sandaling ito, makikita ng lahat ang punong guro ng barbaro medyo hindi masaya. Isang kakilakilabot na presyon ang kumakalat sa hangin. Sa sandaling ito, walang tunog sa mundo, at ang nakakapresyong kapaligiran ay nagparamdam na ang hangin ay tila nagyayelo. Ang taong hindi marunong magpuri, posible kayang gusto pa niyang lunokon ang espadang pangharang demonyo. Nang makita na walang tugon sa plataporma, isang alon ng galit ang biglang kumalat mula sa mga disipulo ng sekta ng espada, ang mga walang malasakit na mga mata ay tinitigan ang lahat sa plataporma. Naramdaman ito, ang mga ekspresyon ng maraming tao sa plataporma ay nanginginig, tulad ni Lin Wuji, Dong Wuxuan, Yang Lei at iba pa ay nakatingin na sa posisyon ni Yehan, dahil naramdaman din nila na si Yehan ay tinataka ng demonyo. Ang espada ay may malaking tsansa, at naaalala pa rin nila ang espadang dinala ni Yehan mula sa ilalim ng bitek. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang biglaang tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa tahimik na kapaligiran na ito, na kumakalat sa pagitan ng langit at lupa. Ang tatlong punong guro, hindi ko alam kung saan sasabihin ang kinaroroonan ng espadang pangharang demonyo, mayroon ba silang mga kwalifikasyon upang maging direktang mga disipulo. Sa sandaling ito, lumabas si Chu Wazhen mula kina Yehan at sa iba pa, at tiningnan niya ang tatlong mga punong guro sa kawalan. Sinabi ng guro. Nang makita ito, isang madilim na tingin ang agad na umakyat sa mukha ni Yehan, at sina Leng Xingmo at ang iba pa ay mayroon ding napakasamang mga mukha. Hindi nila inisip na sa kritikal na sandaling ito, pipiliin ni Chu Wazhen na tumayo at ipagkanulo si Yehan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay mas nakakagalit pa kaysa kay Chu Wuya. Sa plataporma, ang lahat ng mga mata ay nakatingin din kay Chu Wazhen sa oras na ito. Nang marinig ito, sinabi ng punong guro ng Manzang, kung masasabi mo ang kinaroroonan ng espadang pangharang demonyo, ang aking Manzang ay handang tanggapin ka bilang isang personal na disipulo. Wow! Pagkalabas lang ng mga salitang ito, nagulat ang mundo. Ang eksena na ito ay nagparamdam sa maraming tao na medyo hindi totoo. Ang mga personal na disipulo ng tatlong pangunahing mga guro ng sekta ng espada ay madaling makaupo. Walang utang na loob na magnanakaw, ako, Daotong, ay pipili na makipag-team sa kanya. Bulag na bulag ako, walang pakialam na tiningnan ni Daotong si Chu Wazhen. Kung hindi siya tinulungan ni Yehan at sa kanya sa digmaan ng espadang demonyo gamit ang kamay ni Chu Wazhen, natatakot ako na pareho silang namatay sa mga kamay ni Wang Sheng. Gayunpaman, sa sandaling ito, pipiliin ni Chu Wazhen na ipagkanulo si Yehan, ang kanyang tagapagligtas, kapalit ng katayuan ng isang personal na disipulo. Ginoye, mukhang imposibleng makuha mo ang espadang pangharang demonyo. Bamantong hininga sila Niyo. Lubos din siyang hindi nasisiyahan na si Chu Wazhen, na orihinal na kasama nila, ay biglang tumayo. Si Yehan gamit ang kanyang kabaitan, hindi ipagkakanulo ni Niyo si Yehan para sa isang direktang disipulo, ngunit si Chu Wazhen, na lumaki sa maharlikang pamilya, ay ipagkakanulo si Yehan kapalit ng katayuan ng isang direktang disipulo, bakit hindi niya magagawa iyon?
Unti-unti, matapos sabihin ito ng Manzang, lumingon si Chu Wozen at tinitigan si Yehan, gusto kong pasalamatan ka sa pagliligtas sa akin sa digmaan ng espadang demonyo, ngunit para sa akin, walang-walang hanggang kaibigan, tanging mga benepisyo, Yehan, bakit hindi palitan ang espadang pangharang demonyo para sa isang direktang disipulo? Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, tiningnan si Chu Wozen at sinabing walang pakialam, hindi ko inisip na matapos manghuli ng mga gansa sa buong araw, masasaktan ako sa mga mata ng mga gansa. Chu Wozen, talagang minamaliit ko siya. Ang espadang pangharang demonyo ay nasa kanyang katawan. Sa sandaling ito, habang ang mga tinig ni Chu Wozen at Yehan ay bumagsak, ang lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay nakatuon kay Yehan, maging ang tatlong pangunahing mga guro ng sekta ng espada sa itaas ng kawalan, pinapanood nila si Yehan Han, para sa kanila, ang espadang pangharang demonyo ay hindi maiiwasan. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata mula sa langit at lupa ay nakatuon kay Yehan. Hindi ko inaasahan na ang espadang pangharang demonyo ay nasa kanyang katawan. Ang swerte ng taong ito ay talagang maganda. Gayunpaman, imposibleng kunin niya ang espadang pangharang demonyo bilang kanya. Ang espadang pangharang demonyo ay ang pinakamalakas na mahiwagang armas ng sekta ng espada. Walang gaanong mga nangungunang armas sa antas ng hari sa langit sa buong Yaoguang domain. Ngayon na lumitaw ang espadang pangharang demonyo, ang tatlong pangunahing mga guro ay natural na hindi hahayaan ang espadang pangharang demonyo na mahulog sa isa sa kanila. Sa mga kamay ng Junior. Ang taong ito ay talagang mamamatay kung gusto niyang sakupin ang espadang pangharang demonyo. Ang mga disipulo ng Janzong ay walang pakialam, at ang mga kilos ni Yehan ay halatang nakasakit sa kanila. Kabanata 1454. Sa sandaling ito, dala ang mga mata ng langit at lupa, ang ekspresyon ni Yehan ay nakakagulat na kalmado. Kaibigan, nasa iyong kamay ba ang espadang pangharang demonyo? Ang mga mata ng tatlong punong guro ay napunta kay Yehan. Mayroon ding isang lubhang hindi mapakialang pag-aalinlangan na nagmumula sa kanilang mga katawan. Kailangan nilang kontrolin ang espadang pangharang demonyo na nawala na sa loob ng libu-libong taon. Ang espada ay nasa aking kamay nga. Ang mga mata ni Yehan ay kalmado, tiningnan niya ang tatlong mga guro sa itaas ng kawalan, at sinabing malakas, gayunpaman, binili ko ang espadang ito gamit ang aking buhay. Gusto kong tanungin ang tatlong mga guro tungkol dito. Sabihin mo sa akin, Sir, magagamit ko ba ang espadang ito? Ako, Yehan, ay hindi kailanman mapapahiya ang reputasyon nito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sunod-sunod na walang malasakit na mga tinig na nangiinis ay nagmula sa itaas ng tatlong taluktok ng bundok. Hindi ko talaga alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa, dahil lang sa gusto niyang gamitin ang espadang pangharang demonyo, karapat-dapat ba ito? Walang sino mang nahihiyang sabihin na ang espadang pangharang demonyo ay karapat-dapat gamitin maliban sa tatlong punong guro. Ang lubhang walang malasakit na tinig ay kumalat mula sa itaas ng tatlong taluktok ng bundok. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yehan ang isang agos ng malamig na mga mata na nakatuon sa kanya, ngunit si Yehan ay nanatiling kalmado pa rin, pinapanood ang tatlong bundok sa itaas ng kawalan, magturo. Nang makita ito, bahagyang ngumiti ang punong guro ng Tianzong at sinabi, Kaibigan, ang mahiwagang espada ay isang malaking bagay, ito ang Janzong na banal na espada ng aming sekta ng espada, at ang kutsilyo ni Conwo ng Daozong, ang maso ni Yaogo na nagsusunog ng langit, ang October Tower Yeren at iba pang pantay na sikat na mga nilalang ay inilagay sa iyong mga kamay, natatakot akong hindi ito angkop, tama ba? Nang marinig ito, tiningala ni Yehan ang tatlong punong guro, at sinabing kalmado, kaya, ang espadang pangharang demonyo na binili ko gamit ang aking buhay ay dapat na ibigay ng walang pasubali. Maaari mong isipin iyon, bata, ang Tianzong ay naging mabait na sa iyo sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang isang direktang disipulo. Pinapayuhan kita na huwag maging walang utang na loob at ibigay ang espadang pangharang demonyo. Sa itaas ng kawalan, ang barbaro ay malamig na umungol. Isang nakakatakot na pamimilit ang agad na kumalat mula sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang buong mundo ay nanginginig sa ilalim ng kanyang nakakatakot na pamimilit. Nang makita ito, maraming mga ekspresyon ang nagulat. Ang super strongman Zhang ay napakalakas na ang mundo ay nanginginig. Ang mukha ni Yehan ay medyo madilim. Tila gusto siyang pilitin ng tatlong mga guro na ibigay ang espadang pangharang demonyo. Ito ay nagparamdam kay Yehan na napakasama. Hehe. Espadang pangharang demonyo, hindi ko inaasahan na makita ang sikat na espadang ito na sumusupil sa lahat ng kasamaan sa buhay na ito.
Tila tama ang oras ng pagdating namin at ang paglalakbay na ito ay sulit. Bigla, sa sandaling ito, isang pagtawa ang biglang kumalat sa mundo na umuugong ng matagal sa itaas ng langit. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mukha ng tatlong mga guro ng Jansong ay nanlamig, at bigla silang tumingin sa isang kawalan kung saan ang tatlong figure ay naglalakad sa kawalan sa sandaling ito. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga titig mula sa lupain ng sekta ng espada ay tumingin din sa tatlong naglalakad na mga figure. Sa mga katawan ng tatlong taong ito, ang mga alon ng lubhang malalakas na pag-aalinlangan ay nagwawasak sa kawalan sa paligid nila na parang mga alon ng kabaliwan. Ang hininga na iyon ay hindi mahina kaysa sa tatlong mga guro ng sekta ng espada. Nang makita ito, sa isang iglap, ang mga mata ng langit at lupa ay humigpit. Sekta ng espada Chen Bai Siang, Bundok Shuangkong Siming, Palasyo ng Hari Exi Tianwang. Dumating na sila. Ang tatlong taong ito ay mga higanting figure mula sa tatlong iba pang pangunahing mga grupo sa domain ng Yaoguang. Kung tatapakan nila ang kanilang mga paa, ang buong domain ng Yaoguang ay manginig. Ngayon ay dumating na sila sa kaharian ng Jansong. Gayunpaman, ang Jansong at Daozang ay palaging hindi magkasundo. Bukod dito, sinasabing ang Jansong ay madalas na may mga salungatan sa bundok Shuangkong at Chanwangfo sa mga sinaunang guho. Ano ang layunin ng kanilang pagdating sa sandaling ito? Sa mundo, ang mga mata ng lahat ay napunta sa tatlong higanti na dumating dito. Ang mga mata ng tatlong mga guro ay malamig at walang malasakit. Ang pagdating ng tatlong taong ito ay tila nasa kanilang inaasahan. Hehe, ang tatlong punong guro, darating ako ng hindi inaanyayahan, sana ay hindi ko istorbohin ang malaking kaganapan ng Jansong. Sa itaas ng kawalan, ang lalaki na may makapangyarihang aura sa buong kanyang katawan ay bahagyang ngumiti sa tatlong mga guro ng sekta ng espada. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nagpaparamdam sa mga tao na may isang walang katapusang matalas na hininga na namumulaklak sa langit na ito. Ang tatlo sa inyo ay nagmula sa malayo, at ako, Jansong, ay nag-aanyaya sa inyo, ngunit patawarin ninyo ako sa pagiging naliligalig sa mga karaniwang gawain ngayon, kaya hindi ko kayo mapapanatili. Ang ekspresyon ni Tianzong ay walang malasakit, at isang alon ng nakakatakot na pamimilit ay unti-unting nagmula sa higanting ito na parang scholar. Sa harap ng tatlong higanti ng ibang mga puwersa, bagaman ang tatlong mga guro ng Jansong ay hindi natatakot, hindi nila ito kayang basta-basta, lalo na kung ang espadang pangharang demonyo ay nasa mundo na. Para sa punong guro, ito ay tiyak na isang malaking problema. Naramdaman ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundo ay nagulat. Bagaman nagkita ang mga higanti ng Yaoguangyo, bagaman tila kalmado sila, sa ilalim ng kalmadong mukha na iyon, mayroon ng isang napakalaking aura, at naglalaban sila. Hehe, ang espadang pangharang demonyo ay narito, tila ang tatlo sa amin ay dumating ngayon ng sabay-sabay. Si Shuangkong Shansiming ay tumawa, at agad, ang kanilang mga mata ay unti-unting napunta sa mga batang figure sa plataporma. Ang tanging bagay ay hindi ko alam kung magkakaroon ng isa pang dugwaw sa digmaang 10 dinastiya na ito. Matapos sabihin ito, mayroong isang nanginginig na aura na kumakalat mula sa mga katawan ng tatlong higanting ito. Ang pinakamataas na masasamang tao ng sekta ng espada, na walang kapantay sa mga sinaunang guho, ay tumingin sa mga henyo ng kanyang henerasyon, ngunit ginawa silang matakot, at sa pagkakataong ito, magkakaroon ba ng ganoong karakter sa Jansong? Dugwaw. Kabanata 1455. Nang marinig ang tatlong salitang ito, ang pagkagulat ay kumislap sa mga mata ng lahat sa mundo. Sa listahan ng mga bayani, ang binata na nasa nangungunang tatlo ay ang pinakamaliwanag na bituin sa buong domain ng Yaoguang. Ang ningning ng daan-daang milyong mga henyo sa Yaoguangyo. At siya, na nagmula sa sekta ng espada sa harap niya, ay pinuri ng tatlong mga guro bilang isang super na masasamang tao na malamang na maabot ang kaharian ng unang henerasyon ng master ng espada na si Feng Wuyo. Sa itaas ng kawalan, ang mga mata ng tatlong higanti na dumating dito ay malamig at matalas. Sila ay parang apoy at tubig sa Jansong. Hindi lamang sila inihambing sa kanilang nangungunang lakas, ngunit ang lakas ng kanilang mga disipulo ay maaaring sumikop sa isang tiyak na bentahe. Ang Jansong ay lumitaw na matapos mawala si Dugwaw, kung lilito ang isa pang tao, sa loob ng ilang taon, tiyak na malalagpasan sila ng Jansong. Ang sitwasyong ito ay hindi ang gusto ng tatlong higanti. Unti-unti, sa itaas ng kawalan, ang mga mata ng tatlong higanti ay dahan-daang lumipat kay Yehan, at lahat sila ay tiningnan siya ng may malaking interes. Nakita nila ang eksena kanina, at ang anak na ito ay nakakuha nga ng Jansong. Jansong Shenjian Feng Mohian, ang espadang ito ay kasing sikat ng espada ni Kanwu ni Daozang Chen Baisiang,
at kilala bilang 7 nangungunang mahiwagang arma sa antas ng hari sa langit sa domain ng Yaoguang. Sa sandaling ito, habang pinapanood ng mga matang ito, ang mukha ni Yehan ay unti-unting kumalma. Palagi niyang nauunawaan ang isang katotohanan, nang walang lakas, hindi niya kailanman mapoprotektahan ang mga pinapahalagahan niya. Sa ngayon, nakaharap ang 3 higanti ng sekta ng espada, si Yehan ay natural na hindi kayang bantayan ang espadang pangharang demonyo. Bagaman ito ay isang mahiwagang armas na halos nakuha niya gamit ang kanyang buhay, ang kasalukuyang sitwasyon ay naglalagay sa kanya sa isang kumpletong kawalan at hindi niya ibibigay. Espadang pangharang demonyo, ang 3 higanti na namamahala ay malamang nagagawa ng hakbang. Sa puntong ito, sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ang nirerespeto, hindi ito pag-aalinlanganan ni Yehan. Nakaharap sa hindi nakikitang pamimilit ng 3 mga guro, maaari lamang siyang pumili na yumuko ang kanyang ulo. Gayunpaman, hindi maiwasang tumawa sa sarili si Yehan. Simula nang dumating siya sa mundong ito, narinig niya ang reputasyon ng Jansong. Orihinal na, hinahangad ni Yehan ang Jansong ng labis, at nagsusumikap siya sa direksyong ito, nagsusumikap na isang araw ay makapasok sa superpower na ito upang magsanay. Gayunpaman, matapos makita ang 3 dakilang pinuno ng Jansong sa sandaling ito, tila nabuhusan si Yehan ng isang palanggana ng malamig na tubig, at ang kanyang nagnanasang puso ay ganap na nagyelo. Ito ay isang banal na lugar para sa paglilinang, ngunit hindi ito ang hinahanap ni Yehan. Bata, ibigay mo ang espadang pangharang demonyo, ikaw ay isang disipulo pa rin ng aking sekta ng espada. Sa itaas ng kawalan, tinitigan ni Manzang si Yehan ng walang pakialam, at ang 2 iba pang mga guro ay pinapanood din siya, bagaman wala silang Manzang kaya't malakas, ngunit kung tumanggi talagang makipagkaibigan si Yehan, maaari lamang nilang pambubuli ang walang alam na junior na ito sa harap ng mundo minsan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga walang katapusang mga titig ay pinapanood si Yehan sa sandaling ito. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na ayaw ibigay ni Yehan ang espadang pangharang demonyo, ito ang sekta ng espada. Humingi ng 100 patungo sa kamatayan. Mga punong guro, posible kayang ang aking nakababatang kapatid ay walang ibang pagpipilian. Sa sandaling ito, sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay naglakad. Ang 2 ay tumayo sa tabi ni Yehan, ang isa ay nasa kaliwa at ang isa ay nasa kanan. Kasama si Yehan, ibinahagi nila ang titig ng mundo at ibinahagi ang presyon para sa kanya. Ang maliit na kamay ni Mo Feiwo ay mahigpit nang nakahawak sa malaking kamay ni Yehan, bagaman ang dalagitang ito ay natatakot din sa sandaling ito, ngunit kailangan niyang tumayo, at hindi niya hahayaang mag-isa si Yehan na magdala ng presyong ito. Binata, dapat mong malaman kung paano sumulong at umatras, at maging may kasalanan sa krimen. Kahit na hindi namin maibabalik ang espadang pangharang demonyo, sa palagay mo ba ay maaari mong hawakan ang espadang pangharang demonyo gamit ang iyong sariling lakas? Walang pakialam na tumingin si Xiao Zong, at habang nagsasalita, tiningnan niya ang 3 higanti na dumating dito. Ang pahayag na ito ay totoo nga, kung gusto ng 3 higanti na agawin ang espadang pangharang demonyo mula kay Yehan, ito ay walang alinlangang isang madaling gawain, at maaari pa nitong ikamatay ni Yehan, ngunit ang 3 mga guro ng sekta ng espada. Ang estilo ng paggamit ng kapangyarihan upang supilan ang iba ay medyo masyadong makapangyarihan. Nang makita ito, ang 3 higanti ay bahagyang ngumiti, at si Chen Baixiang, ang sekta ng espada, ay tumawa ng malakas sa itaas ng kawalan. 3 guro, sa palagay ko ang mga kayamanan ay palaging nakalaan para sa mga nakakakuha nito. Dahil ang kaibigang ito ay nakalaan para kay Feng Mohian, bakit hindi mo siya tulungan? Napakasobra mo, talagang nagpapakumbaba sa mga tao. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Manzang ay pamatla, at sinabi niya ng malamig na tinig, Chen Baixiang, bakit mo kailangang diktahan ang gawain sa bahay ng aking Jansong? Kung hindi mo ito makita, lumabas ka sa aking Jansong. Ang mga salitang ito ay umalangaw-ngaw na parang kulog at nanginginig ang puso ng lahat. Sa susunod na sandali, ang mukha ng higanti ng sekta ng espada, si Chen Baixiang, ay biglang dumilim, at isang alon ng mabaliw at nakakatakot na aura ay umugang sa mundo, na nagparamdam sa daloy ng hangin sa buong mundo na tila nagyayelo. Mawasak, ang langit ay gumuho. Ang ibig sabihin ng mga barbaro ay pilitin kaming lumabas dito. Sa isang iglap, ang 3 higanti ay sabay-sabay na lumabas mula sa kawalan, at ang nakakatakot na aura sa kanila ay naging 3 konkretong sinag ng liwanag at tumama sa langit. Sa isang iglap, ang mundo ay magulong at lubhang nabalisa.
Nang makita ito, ang tatlong mga guro ng Jansong ay gumawa rin ng mga hakbang sa kawalan, tinatitigan ang tatlong higanti na si Chen Baisiang nang walang pakialam, at sa tatlong nakapalibot na taluktok ng bundok, ang mga disipulo ng Jansong ay sumigaw sa langit, sunod-sunod na mga silwete ay ipinagmamalaki na tumayo sa kawalan, parang isang eksena na parang nakaharap sa isang kaaway. Nang makita ang eksena na ito, ang mga mata ng maraming tao ay kumislap ng pagkamangha. Posible kayang ang anim na higanting ito ay magsisimula ng isang super war dito. Tatlo, bilang mga panauhin, medyo sobra na kayo para sa mga panauhin. Walang pakialam na tumingin si Tianzong at isang kakila-kilabot na hininga ang magkakaugnay sa langit na nagparamdam kina Chen Baisiang at iba pang tatlong higanti na umungol ng malamig. Ang tatlo sa kanila ay nagsama-sama, hindi kaya hahayaan ng Jansong na pambulihin sila sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Bata, unti-unti mo nang nawawala ng pasensya. Ang espadang pangharang demonyo ay pag-aari ng aking Jansong. Kung ibibigay mo ito, ikaw ay isang disipulo pa rin ng aking Jansong. Kung hindi mo ito ibibigay, huwag mong sisihin ang aking Jansong sa pananakot sa mahina at pananakot sa mahina. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Tianzong ay nagbago mula sa kanyang karaniwang kagandahan, ang tatlong higanti ay napakalakas, at ang pagkaantala ni Yehan sa pagbibigay ng espadang pangharang demonyo ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng pasensya, at tinitigan niya si Yehan ng walang pakialam, kasama. Kung hindi mo ibibigay ang espadang pangharang demonyo, madudugo ka ng 5 hakbang. Ang mga bagay na pag-aari ng aking sekta ng espada, maaari mo bang makuha ang mga ito sa huling yugto ng kaharian ng langit na tao? Ibigay mo ang espadang pangharang demonyo. Ibigay mo ang espadang pangharang demonyo. Sa pagitan ng langit at lupa, sunod-sunod na walang kapantay na malamig na mga tinig ang bumaba mula sa langit. Nakaharap sa pagkaantala ni Yehan sa pagbibigay ng espadang pangharang demonyo, ang mga mata ng buong mga disipulo ng sekta ng espada ay puno ng layunin na pumatay. Ang mga malamig na titig na iyon, para bang kakainin niya si Yehan. Kabanata 1456. Sa sandaling ito, ang presyong kinakaharap ni Yehan at ng iba pa ay para bang ang bundoktay ay dumadaganan sa kanila. Ang presyon ay nagparamdam na nanginginig ang maisla na katawan ni Mo Feiwo, ngunit sa kanyang matigas na mga mata, mayroong walang kapantay na galit. Naramdaman ng eksena na ito, sa plataporma, ang tahimik na mukha ni Yehan ay kumislap ng isang nagyayelong kulay, itinaas niya ang kanyang ulo, tiningnan ang tatlong mga guro, at sinabing malakas. Ang Zhang ay matagal nang hinahangad ito, at palaging nakatutok sa layuning ito, umaasang makapasok sa pagsasanay ng Jansong, ngunit sa sandaling ito, tila ang Jansong, na sikat sa Yao Guangyo, ay wala na, kung sinusubukan niyang sumikat, dahil ito ang kaso, Jansong, wala akong pakialam kung hindi ako papasok. Wala akong pakialam kung hindi ako sasali sa sekta ng espada para sa katanyagan o reputasyon. Kasama ang malakas na tinig na kumakalat sa pagitan ng langit at lupa, ang nakapalibot na kawalan ay biglang kumulo, at sa isang iglap, mula sa mga disipulo ng sekta ng espada sa langit, mayroong isang matalas na layunin na pumatay, tulad ng isang serye ng mga konkretong espada ang mabaliw na liwanag ay binalot ang buong plataporma. Sa isang iglap, isang mabaliw at mabangis na layunin na pumatay ang bomb-alot sa langit, na nagdulot ng panginginig sa mga puso ng mga kalahok sa buong plataporma. Nakaharap sa mga disipulong ito ng sekta ng espada, ang mga super masters na dumaan sa nag-iisa na estado at maging ang estado ng konsentrasyon, sila ang mga tao ay parang mga kordero na naghihintay ng makatay, na walang kakayahang lumaban. Para sumikat, ang mga salita ni Yehan ay halos ganap na nagalit sa mga disipulo ng sekta ng espada, ang mabaliw na layunin na pumatay ay bumuhos, at ang malamig na tinig ay sunod-sunod na lumabas. Hinahanap mo ang kamatayan, punong guro, patayin mo siya. Inaalipusta ang aking sekta ng espada, hindi ka na makakaalis ng buhay ngayon. Patayin mo siya at kunin ang espadang pangharang demonyo. Sa langit, ang tinig na puno ng walang katapusang layunin na pumatay ay umalangaw-ngaw, tinatakpan ng langit at lupa na parang kulog, na nagparamdam sa mga kalahok ng mga pangunahing dinastiya at sa mga taong dumating dito upang manood ng labanan na nanginginig. Mga disipulo ng Jansong, lumabas ng basta-basta, at harapin ang mga kabataan sa mga pangunahing dinastiya. Ngayon ay galit na sila, at ang napakalaking aura ay tila lulunod sa mundong ito. Masyadong mapusok si Yehan, ibinigay lang niya sa kanila ang espadang pangharang demonyo, bakit pa kailangang awayin ang mga taong ito? Gayunpaman, ang mga kilos ng Jansong ay masyadong makapangyarihan. Kung hindi ibibigay ni Yehan ang espadang pangharang demonyo, maaaring hindi siya makalabas dito.
Ang mga tao ng dakilang dinastiyang Chu ay palihim na bumantong hininga. Tungkol kay Yehan, ang bagong henyo na Dark Horse ng dakilang dinastiyang Chu, bagaman kamakailan lang nila nalaman ito, narinig na nila ang kanyang pangalan. Hehe, ang batang ito ay may personalidad. Kung ang kanyang talento ay mas mataas, hindi ko alintana na kunin siya bilang isang disipulo. Sina Chen Baisiang at ang iba pang tatlong higanti ay tiningnan ang eksena na ito ng may mahinang ngiti. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng tatlong mga guro ng Jansong ay medyo pangit, lalo na ang barbaro, na parang isang bagyo, at ang mukha ng magaspang na mineral ay puno ng layunin na pumatay. Bata, ayos lang kung hindi ka sasali sa aking sekta ng espada, ibigay mo lang ang espadang pangharang demonyo. Malamig na umungol si Xiao Zong, tiningnan ang matigas na si Yehan, gumawa siya ng isang hakbang sa kawalan, at may isang pagsabog, sa isang iglap, isang nakakatakot na pamimilit ang dumating kay Yehan. Ang pamimilit na ito, tulad ng isang bagyo na bumabagsak mula sa langit, ay nagparamdam kay Yehan na parang ang kanyang kaluluwa ay maduraj ng pamimilit na ito. Sa isang iglap, isang ekspresyon ng sakit ang kumislap sa matigas na mukha ni Yehan. Ang pamimilit na ito ay bumaba, halos mapahigi siya sa lupa. Ang ekspresyon ni Xiao Zong ay malamig. Bilang isa sa tatlong higanti ng sekta ng espada, sa sandaling ito, pinipigilan na niya ang kanyang panloob na galit. Siya ay namamahala sa 10 dinastiya. Paano maglakas loob ang sino man na sabihin na ang kanyang sekta ng espada ay sinusubukan lamang na sumikat? At sinabi ito sa harap ng kanilang tatlong pangunahing guro. Dala ang presyong iyon, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo ng may kahirapan, tiningnan ang tatlong punong guro, at sinabing malamig, maaari kong ibigay ang espadang pangharang demonyo, ngunit maaari mo bang garantiya na makakaalis ako rito ng buhay? Maaari akong mangako sa iyo. Walang sino man sa aking Jansong ang sesalakay sa iyo. Ngayon, kontento ka na ba? Walang pakialam na tumingin si Tianzong. Lubos na siyang hindi nasisiyahan kay Yehan. Ang kabilang partido ay hindi naaakit nang makalabas siya sa kota ng kanyang sariling disipulo. Kung hindi siya ang punong guro ng sekta ng espada, ang kanyang katayuan ay naroon at hinahangaan siya ng iba, kanina pa niya napawi si Yehan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan, at sa susunod na sandali, ang banal na espadang iyon na parehong mabuti at masama ay biglang lumitaw sa kanang kamay ni Yehan. Sa sandaling lumitaw ang espadang pangharang demonyo, isang nakakatakot at mabangis na aura ang agad na sumabog mula sa espadang pangharang demonyo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga mata ng mundo ay napunta sa mahiwagang espada sa kamay ni Yehan. Napaka-inlove niya na hindi siya makalayo. Isang alon ng kasakiman ang pinakawalan mula sa mga mata ng maraming tao. Isa sa mga nangungunang arma sa antas ng hari sa langit, sapat na ito upang mapa-excite ang mga higanti tulad ng Yao Guangyo. Totoo ngang espadang pangharang demonyo. Ang mga mata ng tatlong punong guro ay nagliliyab. Ang sikat na espadang ito na nawala na sa loob ng libu-libong taon ay lumitaw muli, na nagparamdam sa kanilang kalooban na mag-fluctuate. Whoosh! Sa susunod na sandali, nakita ko ang palad ni Tianzong na bahagyang gumalaw, at isang makapangyarihang puwersa ang ipinanganak sa kawalan, at pagkatapos, ang puwersang ito ay direktang umalog sa espadang pangharang demonyo mula sa kamay ni Yehan, na umalog sa katawan ni Yehan pabalik pagkatapos ng ilang hakbang, agad, sa ilalim ng nagliliyab na mga mata ng lahat, ang espadang pangharang demonyo ay bumagsak sa kamay ni Tianzong na parang pilak na liwanag. Hawak ang espadang pangharang demonyo sa kamay, ang katawan ni Tianzong, ang mga alon ng makapangyarihang aura ay kumalat sa mundo. Gamit ang espadang pangharang demonyo, ang nangungunang arma sa antas ng hari sa langit sa kamay, ang Jansong ay maaaring malampasan pa ang mga superpower ng paaralan ng espada, ang espadang ito ay maaaring ganap na dagdagan ang lakas ng mga higanti tulad nila. Kabanata 1457. Nang makita ito, isang ekspresyon ng takot ang kumislap sa mga mata ni Chen Baisiang at ng tatlong iba pang higanti. Siyempre, ang malamig na liwanag sa kalaliman ng kanilang mga mata ay lalong lumalakas. Binabati kita punong guro. Sa oras na ito, nakita ang buong mundo, at ang mga tinig ng mga disipulo ng Jansong ay sabay-sabay na umalangaw-ngaw, na kinalampag ang mundo. Ang malakas na aura ng tatlong mga guro ng Jansong ay ligaw na nagwawasak. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Yehan ay nagyayelong malamig, Jansong, makapangyarihan at mapagmataas, ninakaw sa kanya ang kapalit ng kanyang buhay. Nakababatang kapatid na Terena, ang Jansong na ito ay hindi ang lugar para sa atin na manatili. Tinapik ni Leng Xingmo si Yehan sa balikat. Nang marinig ito, tumango si Yehan, at hinayla si Mo Feiwo at ang tatlo sa kanila na magkasama.
Sumumpa siya na hindi na siya sasali sa sekta ng espadang ito, at totoo rin ito kina Leng Xingmo at Mo Feiwo. Gayunpaman, habang paalis na sina Yehan at ang iba pa, ang mga titig ng maraming disipulo ng sekta ng espada ay muling napunta sa kanila sa langit na may malamig na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan at ng iba pa ay nagyelo. Dahil sinabi ng punong guro na ang mga tao ng aking Janzong ay hindi sisalakay sa iyo, kung gayon natural na ang mga tao ng aking Janzong ay hindi kahahawakan. Gayunpaman, dahil lang sa ang mga tao ng aking Janzong ay hindi kagagalaw ay hindi nangangahulugang hindi ito gagawin ng iba. Bigla, isang ang walang malasakit na tinig ay nagmula sa isang binata sa itaas ng langit. Si Luo Chando iyon, isa sa nangungunang 10 direktang disipulo ng sekta ng espada. Nang makita ang binata na iyon, ang mga puso ng maraming tao ay nanginginig. Si Luo Tian ay sumulong pa. Posible kayang gusto ng sekta ng espada na bawiin ang sinasabi nito. Sa ilalim ng titig ng lahat, sina Luo Tian ay naglakad sa kawalan. Malamig siyang tumingin sa mga kalahok mula sa mga pangunahing dinastiya sa plataporma, at sinabing malakas, hindi ka pa nabibilang-bilang mga miyembro ng aking sekta ng espada ngayon. Kung may makakagawa para sa pagpatay sa taong ito, ako, Luo Tian, ay magpapasalamat. Wow! Pagkalabas lang ng mga salitang ito, mayroong isang pagkagulo sa plataporma, at ang mga matang iyon ay napunta kay Yehan. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na sumang-ayon kay Luo Chando ngayon, dahil si Yehan ay napakalakas, at sa kanila maraming tao na nakakita na nito. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Yehan at ng iba pa ay agad na naging napakapangit. Jianzong, ito ay lubos na sumasalungat sa kanyang pangako. Agad, tiningnan ni Yehan ang tatlong higanti na namamahala sa pagtuturo, ngunit ang mga ekspresyon ng tatlong iba pa ay walang malasakit. Nangangahulugan ito na huminto ng malakas. Tila ayaw talaga ng Janzong na ang taong ito ay makalabas ng buhay. Sa mundo, palihim na naisip ng lahat. Papatayin ko ang taong ito, ako na. Muran, nang walang sinuman sa plataporma ang nangahas na tumayo at patayin si Yehan, isang binata ang biglang lumabas mula sa karamihan. At ang taong ito ay ang multo ng kagubatan ng dinastiyang itim na bundok. Kabanata 6 na update. Dito, walang dapat pag-usapan, lahat ay nagbabasa ng mga libro, naghahanap ng libangan, sinisigawan ang mga miyembro ng pamilya, maging ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ay sinisigawan, lahat ng uri ng mga sumpa ay dumarating, gusto kong itanong. Yaong mga sumisigaw sa aking pamilya, wala ba kayong mga magulang? Mangyaring igalang ang iyong mga magulang. Lahat ay pinalaki ng kanilang mga magulang, ayos lang na sigawan ako, ngunit huwag mong sigawan ang aking pamilya. Iniisip ng lahat na mabagal ako, naiintindihan ko, hinabol ko rin ang mga libro, ngunit gusto kong ipaliwanag na hindi ako full-time, kailangan kong pumasok sa trabaho araw-araw, pagkatapos ng trabaho, nagmamadali akong maglabas ng 4 na kabanata sa gabi, 4 na kabanata sa isang araw, para sa akin hindi masyadong huli para sa mga empleyado sa opisina. Kahit na may mga paminsan-minsang nawawalang pagbabago, ito ay gagawin sa susunod na araw. Uulitin ko, lahat ay nagbabasa ng libro para sa libangan at inaalipusta ang aking mga magulang at mga miyembro ng pamilya. Sana ay madilit ang librong ito. Ang aking mga magulang ay hindi sinisigawan ng iba, at ayaw kong kumita ng pera sa pangalan ng aking mga magulang na sinisigawan. Sa plataporma, lumabas si Lin Wei mula sa karamihan. Ang kanyang maikling katawan ay tulad ng isang bata pa. Tinitigan niya si Yehan ng may masasamang mata, at ang kanyang mga pupil ay puno ng layunin na pumatay. Para kay Yehan, ang taong nagparamdam sa kanya ng kahihiyan nang una siyang makapasok sa digmaan ng espadang demonyo, gusto nang alisin ni Lin Wei siya noon pa man, ngunit, sa digmaan ng espadang demonyo, sina Lin Wei at Yehan ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong magkita. Gayunpaman, nang makita si Lin Wei na lumalabas mula sa karamihan, isang ekspresyon ng awa ang kumislap sa mga mata ng mga eksperto tulad ni Lin Wei. Hindi alam ni Lin Wei kung gaano kalakas si Yehan, ngunit alam nila na sa sesyong ito sa mga batang master sa labanan ng 10 dinastiya, ang lakas ni Yehan ay tiyak na maituturing na numero 1. Nakakatakot para kay Lin Wei, ngunit kung gusto ni Yehan na ligtas na umalis sa Janzong ngayon, natatakot akong mahihirapan ito. Sa plataporma, palihim na naisip ng lahat sa kanilang mga puso. Pinapanood ang multo ng kagubatan na naglalakad, ang mga mata ni Yehan ay nanatili sa tatlong walang pakialam na mga higanting guro. Jianzong, gusto mo bang bawiin?
Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, at direkta niyang tiningnan ang tatlong higanteng punong guro, at ang nagtatanong na tinig ay umalingaw-ngaw sa mundo, na nagdulot sa lahat na tumingin sa kanya. Gayunpaman, nakaharap sa mga salita ni Yehan, sa itaas ng kawalan, ang tatlong punong guro ay walang pakialam, at si Tianzong ay walang pakialam na nagsabi, ang aking sekta ng espada ay natural na binibilang, ngunit kung may gustong sumalakay sa iyo, syempre ang aking sekta ng espada hindi niya ito pipigilan, hindi pa banggitin, hindi pa siya miyembro ng aking sekta ng espada. Kabanata 1458. Nang marinig ito, sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay parehong napagalit. Kung hindi nila ito narinig sa kanilang sariling mga tainga, mahihirapan silang maniwala na ang ganitong kahanggalang mga salita ay nagmula sa bibig ng mataas na ranggong punong guro ng Janzong. Ang mga mata ng nakapalibot na mundo ay bahagyang nagbago rin, ngunit ang mga kamao ay napakalaki, kahit na ang tatlong pangunahing guro ay nagpapanggap na nalilito at umuurong minsan, walang sinuman ang nangahas na magsabi ng kahit ano, dahil sa domain ng Yaoguang, ang tatlong pangunahing guro ay nasa ito ay kabilang na sa grupo ng mga taong nakatayo sa tuktok. Galit na tumawa si Yehan, at isang panunuya ang kumislap sa kanyang malamig na mukha, kaya, ito ang tinatawag na sekta ng espada. Bigla, umikot si Yehan, sumabog ng may layunin na pumatay. Tiningnan niya ang multo ng kagubatan na papalapit sa kanya ng may layunin na pumatay, ikaw, gusto mo akong patayin. Noong nakaraan ay hinayaan kitang makatakas sa digmaan ng espadang demonyo, ngunit dito ngayon, lubos kitang papatayin. Tinitigan din ni Lin Wei si Yehan ng may layunin na pumatay sa kanyang mukha, at ang masamang aura ay patuloy na sumabog mula sa kanyang katawan, na ginagawa siyang kasing nakakatakot ng isang masamang multo. Okay, para patayin ka multo ng kagubatan, isang espada lang ang kailangan ko. Bigla, nang ang mga nakapaligid ay nagulat pa rin sa mga salita ni Yehan, gumawa ng unang hakbang si Yehan. Ang espada ng mahabang buhay ay kumislap sa kawalan sa itaas ng plataporma na parang kidlat. Ang espadang iyon ay napakabilis, napakabilis. Hindi ito ang bilis na dapat taglayin ng isang master sa huling yugto ng kaharian ng langit na tao. Ano? Nagulat si Lin Wei. Ang biglaang espadang pumatay ni Yehan ay halos hindi niya magawang gumanti. Agad, nakita niya ang mga kamao ni Lin Wei na sumabog pasulong na parang tigre. Master, ang suntok ni Lin Wei ay napakalakas din, at walang problema sa pagpatay sa tuktok ng huling yugto ng kaharian ng langit na tao sa loob ng ilang segundo. Tawa. Gayunpaman, nang ang mabangis na pag-atake ng kamao ni Lin Wei na parang tigre ay bumangga sa nakakagulat na espada ni Yehan, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa mga mata ng lahat sa isang iglap. Halos sinira nito ang pag-atake ng multo ng kagubatan, at pagkatapos ay ang espada ay nagpatuloy ng walang hadlang, hinahati ang katawan ng multo ng kagubatan sa dalawa, dugo ang lumilipad, mukhang lubhang malupit at nakakatakot. Isang espada ay agad na pumapatay sa kaharian ng pagkakaisa. Agad, sunod-sunod na tunog ng kaguluhan ang mabaliw na kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Paano posible na agad na mapatay ang kaharian ng pagkakaisa sa huling yugto ng kaharian ng langit na tao? Ang espada kanina, paano ito ang kapangyarihan na dapat taglayin ng isang huling yugto ng Celestial Realm? Sa sandaling ito, maliban kina Lin Wei, Chu Wuya at iba pa na nakakaalam na ng abnormal na lakas ni Yehan, ang mga mata ng lahat ay naantig sa kanya, maging ang mga mukha ng tatlong dakilang mga guro ng Janzong at Chen Baixiang ay nagulat. Isang ekspresyon ng pagkamangha ang dumaan sa kanilang lahat. Malinaw, walang sinuman sa kanila ang umaasa na ang binata sa platform na iyon ay magtataglay ng ganoong kahusayang lakas sa pakikipaglaban, at madaling papatayin si Lin Wei, ang kaharian ng pagkakaisa, sa isang iglap sa huling yugto ng kaharian ng langit na tao. Aba, medyo mali nga. Ang tila ordinaryong taong ito ay may ganitong abnormal na lakas sa pakikipaglaban. Natatakot akong ang tatlong matandang lalaki mula sa Janzong ay dapat magsisi ngayon. Ang mga mata ni Chen Baixiang ay kumislap, at pagkatapos ay siya may panunuya sa kanyang mukha, tiningnan niya ang tatlong mga guro ng Janzong. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng tatlong pangunahing mga guro ng Janzong ay medyo madilim. Kung ang ganoong natitirang tao ay nagtuturo ng kaunti, maaaring siya ay pangalawa na lamang kay Dugwaw ng Janzong, ngunit sila ay binigyan ng aksidente, itinulak palabas. Ang anak na ito, hindi maaaring manatili. Pagkalabas lang ng pag-iisip na ito, isang nakatagong layunin na pumatay ang kumislap sa mga mata ng tatlong pangunahing guro.
Sa ngayon, dahil sa espadang pangharang demonyo na si Yehan at Jansong ay napunta sa kabaligtaran, ang isang henyo na may pambihirang talento tulad niya, ang tatlong pangunahing guro ay natural na ayaw siyang hayaan kung magpapatuloy siyang lumago, kung sina Yehan at Jansong ay magiging magkaaway sa hinaharap, gamit ang kanyang talento, tiyak na magiging banta siya sa Jansong. Isang superhenyo na hindi makuha at napunta sa kabaligtaran, ay maaari lamang patayin sa duyan sa lalong madaling panahon. Sa plataporma, sa sandaling ito, si Yehan na may malamig na mukha ay dahan-daang tumingin patungo sa posisyon ng tatlong punong guro, at sinabi, hindi ko alam, maaari na ba akong umalis ngayon? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang karamihan na nagulat pa rin sa sandaling ito ay biglang tumingin sa tatlong pangunahing guro. Sinira ng Jansong ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iba na patayin si Yehan, ngunit ngayon, pinatay siya ni Yehan gamit ang isang espada Lin Wei, hahayaan ba siya ng Jansong? Nang marinig ito, ang tatlong punong guro na nanunood din kay Yehan ay walang pakialam. Sa ilalim ng titig ng mga nakapaligid, nakita nila ang mukha ni Tianzong na kumikislap ng malamig, at sinabi niya ang isang bagay na nagulat sa lahat. Hindi, mula ngayon, bibigyan kita ng 200, ang isa ay ang daan ng buhay, ang isa ay ang daan ng kamatayan, alin ang pipiliin mo? Ang mukha ni Tianzong ay malamig, at ang puso ng lahat ay nagulat sa walang pakialam na tinig na iyon. Si Luo Tian, isang disipulo ng Jansong, ay lahat ay sumulong upang makialam, at ngayon, si Tianzong, ang punong guro, ay talagang sumalungat sa sinabi niya. Para kay Yehan, kahit na pinahintulutan siyang umalis, hindi ito magiging madali. Nang makita ito, sina Chen Baisiang at ang tatlong iba pang higanti ay pumikit, ngunit nahulaan nila ang isang bagay o dalawa tungkol sa tunay na mga iniisip ng tatlong higanti ng Jansong. Kung sila iyon, natatakot akong hindi nila madaling hahayaang umalis ang isang henyo na may pambihirang lakas sa pakikipaglaban ngayon. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yehan ay mas malamig at tumatagos. Ngayon, sa wakas ay naintindihan niya kung bakit ayaw ni Qin Wu daw sa tatlong higanti ng Jansong, dahil ang mga taong ito ay nagsasalita na parang pag-utot, walang tiwala sa lahat, at lubhang walang hiya. Sa plataporma, sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay lubos na nagalit. Kabanata 1459. Ang punong guro ng Jansong ay talagang isang walang hiyang tao na bumubura sa kanyang mga pangako. Ang mga mata ni Leng Xing ay nagyayelong malamig habang tinatitigan niya ang tatlong punong guro. Nang marinig ang mga salitang ito, isang nakakatakot na tingin ang kumislap sa mga mukha ng tatlong punong guro. May malamig na liwanag, ang layunin na pumatay ay gumugulong sa mga disipulo ng sekta ng espada sa buong mundo, at sina Yehan at ang tatlo sa kanila ay tinitigan ng mga madilim na mata. Sa sandaling ito, ang malamig na mga mata ni Yehan ay nakatingin din sa tatlong mga guro ng Jansong, at lumabas siya, ako, Yehan, ay nakakita na ng inyong kawalang hiya. Ngayon, wala akong lakas para lumaban. Dahil binigyan ninyo ako ng dalawang pagpipilian, kaya, ano ang daan ng buhay? Ano ang daan ng kamatayan? Tiyak na ayaw mamatay ni Yehan. Sa mundong ito, marami pa siyang bagay na dapat tapusin. Kung gusto niyang mabuhay na nakaharap sa tatlong pangunahing mga guro, maaari lamang siyang nasa kanilang awa at pumili na maglakad sa tinatawag na daan ng buhay o sa daan ng kamatayan. Nakababatang kapatid na Ye, huwag kang magmadali, na-notify ko na ang guro gamit ang Soul Jade Sleep, at gamit ang lakas ng guro, tiyak na darating siya ng mabilis hanggat maaari. Sa tabi ni Yehan, si Leng Xingmo ay nagsabi ng mahina. Naisip ni Mo na matapos patayin si Lin Wei, hahayaan sila ng Jansong, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na gusto ng Jansong na lubos na sirain si Yehan. Nang marinig ito, isang madilim na liwanag ang kumislap sa malamig na mga mata ni Yehan, guro, may oras pa ba? Sa oras na ito, si Tianzong ay walang pakialam na tumingin, at sinabi, Shenglu, sirain ang dantian, hahayaan kitang umalis ng buo. Pag-aalis ng dantian, ito ba ang tinatawag na daan ng buhay? Nang marinig ang kanyang mga salita, maraming tao ang nakaramdam ng panlalamig sa kanilang mga puso, dahil inalis na nila ang kanilang dantian, ano ang pagkakaiba sa kanila at sa isang pailay na tao sa hinaharap. Ang lakas at mga pamamaraan ng punong guro ng Jansong ay muling nagulat sa mga puso ng lahat. Tianzong, hindi ba't masyadong sobra ang pakikitungo sa isang junior na tulad nito? Kumunat ang noo ni Daozong Chen Baisiang, tiningnan niya si Tianzong at sinabi, ang talento ng batang ito ay napakahusay, kung ayaw ito ng inyong Jansong, bakit hindi ninyo ibigay sa akin ang Dao bilang isang pabor? Paano ang Zong? Ang aking palasyo ng hari ay handa ring tanggapin ito ng may ngiti.
Sinabi rin ni Heavenly King's Mansion X si Tianwang. Gamit ang ganoong henyo, paano ako, Shuang Kongshan, ay hindi matutokso. Sinabi ni Shuang Kongshan Siming. Nang makita ito, ang mga tao sa mundo ay medyo nagulat, ngunit pagkatapos isipin ang baluktot na lakas ni Yehan, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Maraming mga henyo sa domain ng Yaoguang, ngunit hindi ganoon kadali para sa isang tunay na nangungunang henyo na lumitaw. Oo, mahirap makita ang isa, at syempre matutokso ang tatlong higanti. Sa tingin ko nananaginip ka. Ang barbarong Zhang ay mukhang mabangis, at ipinadala si Yehan sa 3 taong ito, upang si Yehan ay muling makaharap sa kanya sa hinaharap. Ang nangungunang talento na hindi nila makuha, ang tanging pagpipilian nila ay ang alisin ito upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nang marinig ito, isang madilim na tingin ang kumislap sa mga mata ng 3 higanti, at lahat sila ay malamig na umungol. 3, ito ang gawain sa bahay ng aking Janzong, ipinapayo ko sa inyo na huwag makialam. Walang pakialam na tiningnan ni Tianzong sina Chen Baixiang at ang 3. Ang eksena na ito ay nagparamdam kay Yehan na mas malamig pa ang mukha. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalis ng kanyang dantian at pagsara sa kanya? Kaya, nasaan ang daan patungo sa kamatayan? Tinitigan ni Yehan ang punong guro ng Tianzong ng may malamig na ekspresyon. Tila ayaw mong piliin ang daang ito ng buhay. Malamig na umungol si Tianzong at sinabi, ang kamatayan ay natural na isang daan kung saan hindi mo makikita ang pag-asa na mabuhay. Chando, kung pipiliin niya ang kamatayan, mamamatay ka. Kumpletuhin mo siya. Nang marinig iyon, mula sa itaas ng langit, isang malakas na layunin na pumatay ang kumislap sa mukha ni Luo Chando, at lumabas siya gamit ang kanyang layunin na pumatay na nakatingin kay Yehan. Hayaan mong kumilos si Luo Chando, sinasabing naabot na niya ang estado ng konsentrasyon. Nang makita si Luo Chando na sumulong, ang mga mata ng maraming tao ay lumiit. Para kay Yehan, ito ay talagang 100 patungo sa kamatayan na walang tsansang manalo. Ngayon, pipili ka ba ng buhay o kamatayan? Itinaas ni Luo Chando ang kanyang mga kilay, tinititigan si Yehan sa plataporma ng may layunin na pumatay. Nang marinig ito, ang mukha ni Leng Xingmo ay nanlamig, kahit alin sa 200 ito ay pinipilit si Yehan sa 100 patungo sa kamatayan. Nang marinig ito, lumabas si Yehan na may malamig na mukha, mayroon ba siyang ibang pagpipilian? Ang pag-aalis ng kanyang dantian ay hindi katanggap-tanggap sa anumang nagsasanay. Ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban kay Luo Tian hanggang sa kamatayan. Kung si Qin Wu daw ay maaaring manalo, kung gayon si Yehan ay mayroon pa rin kaunting pag-asa na mabuhay. Ang tapang ay kapuri-puri. Ngayon, ako, Luo Chando, ay kukunin ang iyong ulo. Nang makita si Yehan na naglalakad, si Luo Chando ay mukhang may layunin na pumatay, at bumaba mula sa langit. Ang mga tao sa barko ay lahat ay umatras isa-isa. Sa isang iglap, kasunod ng mga galaw ni Luo Chando, si Yehan ay agad na nabalot ng isang nakakatakot na aura. Ang aura ay bumaba, parang baha ng mga hayop, at agad na nagparamdam kay Yehan na mahirap huminga, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng Zhu, na parang ang kanyang katawan ay may dala ng maraming lupa, sinusubukang durugan ang kanyang katawan at durugan ang kanyang kaluluwa. Ang kaharian ng langit na tao ay nakaharap sa kaharian ng konsentrasyon, ngunit mayroong kaharian ng pagkakaisa at kaharian ng nether communication sa pagitan. Nakaharap sa isang super young master na tulad ni Luo Chando, sa sandaling ito, nang dumating ang kakilakilabot na presyon, si Yehan ay wala man lang pagkakataong hilahin ang kanyang espada, at ang nakakatakot na mga anino ng kanyang mga binti ay bumagsak sa buong langit. Boom! Kabanata 1460. Sa isang iglap, ang binti ni Luo Chando ay bumagsak ng malakas sa katawan ni Yehan. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay tila sisirain ang katawan ni Yehan, at isang nakakatakot na tunog ng banggaan ang nagmula sa katawan ni Yehan. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay tinamaan ng kidlat, tumama sa altar na parang kanyan, at isang agos ng dugo ang sumabog mula sa kanyang bibig ng mabaliw. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na parang ang lahat ng mga buto sa kanyang dibdib ay nabasag. Ang isang suntok na ito ay nagdulot kay Yehan ng kalahati ng kanyang buhay. Nakababatang kapatid na Ye. Parehong nagulat sina Leng Xingmo at Mo Feiwo, at sumugod kay Luo Chando upang pigilan siya sa pag-atake kay Yehan. Gusto ninyong pigilan ako. Umalis kayo. Ang mukha ni Luo Chando ay puno ng layunin na pumatay. Nakaharap ang mga tao sa makalangit na kaharian, hindi niya kailangang hilahin ang kanyang espada.
Ang kanyang nakakatakot na mga kamao ay sumabog, lubhang mabangis, tulad ng isang ligaw na halimaw na bumababa sa mundo. Ang liwanag ng espada na pinaghahagupit ng mabaliw ay nawasak ng kanyang kamao, at ang mga katawan ng dalawa sa kanila ay umatras na parang saranggola na may sirang tali, at bumagsak ng malakas sa lupa. Dalawang nakakatakot na panginginig ang umalangaw-ngaw, si Mo Feiwo ay agad na nawalan ng malay, at si Leng Xingmo ay malubhang nasugatan din, nakahiga sa lupa na may dugo na umaagos. Nang makita ang eksena na ito, lahat ay nagulat. Nakaharap si Luo Chando, isang makapangyarihang batang master, ang tatlo kay Ye Han ay ganap na natalo sa isang iglap. Sa harap ng altar, ang katawan ni Ye Han ay sumabog ng may napakalaking pagkapuot, at sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay tinamaan ng husto. Sa sandaling ito, tila siya ay naging isang halimaw, at ang mga maitim na matang iyon ay naging maitim na pula. Sa harap ng altar, dahan-dahang umakyat si Ye Han mula sa lupa, nakikita ang sitwasyon ni Leng Xingmo at Mo Feiwo sa oras na ito, mula sa kanyang katawan, ang mga alon ng mabaliw at mabangis na aura ay gamulong lumabas. Malapit na ang kamatayan, kahit na lumaban ka, hindi nito mababago ang iyong kapalaran. Malamig na umungol si Luo Tian, ang kanyang bilis ay lubhang nakakatakot, sa paningin ni Ye Han, ito ay mas mabilis kaysa sa liwanag, ang kanyang kamao ay lumitaw sa harap ni Ye Han halos sa isang kisap mata, ito ay isang walang kapantay na suntok, at gamit ang suntok na ito, ang ulo ni Ye Han ay sesabog. Tumitigil ang oras. Sa isang iglap, isang mabaliw na dagandong ang umalangaw-ngaw sa puso ni Ye Han, at isang nakakatakot na puwersa ng pagkulong ay lumitaw sa buong mundo, ngunit hindi pa rin ito mapipigilan ang banal na kamao ni Luo Chando mula sa pagpatay, at ang kakayahan ni Ye Han na patigilan ang oras ay sapat na upang harapin ito. Nakakatakot si Luo Chando, hindi wasto. Buzz. Bigla, ang mga alon ng nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog mula sa katawan ni Ye Han. Sa sandaling ito, nakaharap si Luo Chando na nasa estado ng konsentrasyon, ginamit ni Ye Han ang lahat ng kanyang paraan, ang kapangyarihan ng ginto, ang kapangyarihan ng yin at yang, ang kapangyarihan ng mahika, ang kapangyarihan ng buhay, ang layunin ng espada ng buhay at kamatayan. Ang mga mabaliw na puwersa ay sabay-sabay na sumabog na bumubuo ng isang nakakatakot na pag-atake na maihahambing sa gitnang yugto ng estado ng pagkakaisa sa harap ni Ye Han. Ang lahat ng uri ng kapangyarihan ay sabay-sabay na sumabog at ang makulay na pag-atake ay agad na namangha sa mga mata ng lahat. Boom! Gayunpaman, ang kamao ni Luo Chando ay patuloy na sumabog. Ang nakakatakot na banal na kamaong iyon ay bumagsak sa ibabaw ng pag-atake ni Ye Han. Sa isang iglap, isang nakakatakot na tunog na parang isang bagay ay pinaghihiwa-hiwa ay kinalampag ang langit. Ye Han ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa katawan ay mabaliw na sumugod, ngunit ang pagharap sa banal na pag-atake ng kamao ni Luo Chando ay hindi pa rin epektibo. Ang mga agos ng sariwang dugo ay mabaliw na lumabas mula sa bibig ni Ye Han, ang dugo ay namantsahan na ang mga damit sa harap niya ng pula, at pagkatapos na muling tiisin ang nakakatakot na suntok ni Luo Chando, sa ilalim ng mabaliw na pagyanig ng puwersang iyon, naramdaman lamang ni Ye Han ang aking kaluluwa ay aalis na sa aking katawan, at ang aking kaluluwa ay lumilipad. Nang makita si Ye Han na muling lumipad pabalik at bumagsak ng malakas sa lupa, ang mga mata sa paligid niya ay puno ng mga nakakagulat na kulay, tulad ng tatlong mga guro ng Jansong, sina Chen Baixiang at iba pang tatlong higanti. Hindi nila maiwasang gumawa ng ilang hakbang sa kawalan. Ang ganitong uri ng pag-atake ay ang pag-iral ng puwersa, at nabuo ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming puwersa. Ang tinig ni Chen Baixiang ay lubhang nakakagulat. Mayroon ding layunin ng espada, anong uri ng halimaw ang batang ito? Sina Xuangkong Shan Siming at Xi Tianwang ay mukhang nagulat. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga tinig ng mga salita ay parot-par ito, at ang buong mundo ay tila nalubog sa isang uri ng kabaliwan. Dito, maliban sa ilang mga tao, tulad ng Jansong at iba pang siyam na dinastiya na dumating dito upang manood ng labanan, hindi nila alam iyon ang duguan na binata na nakaputing damit ay isang henyo ng paglilinang. Higit pa rito, ang kanyang nilinang ay hindi lamang isang uri ng kapangyarihan, ngunit maraming uri ng kapangyarihan, na walang cap-ares. Naunawaan pa niya ang layunin ng espada sa kaharian ng pagkakaisa bilang isang makalangit na tao. Ang kapangyarihan ng ginto. Ang madilim na mukha ni Tianzong ay paulit-ulit na nagulat. Mayroon pa ring kapangyarihan ng yin at yang. Agad na sinabi ni Xiaozong. Mayroong higit pang kapangyarihan mula sa mga demonyo. Mahigpit na kinuyam ni Barbarian ang kanyang mga kamao. Sa sandaling ito, ang kanilang tatlong mga guro ay lubos na nagulat. Ang binata na kanilang inapi at gustong alisin ay hindi lamang isang demonyo, ngunit isang halimaw.
May tatlong uri ng kapangyarihan, at nauunawaan ang layunin ng espada sa ilalim ng estado ng pagkakaisa, ito ay parang pagtitipon ng libu-libong pabor sa isang katawan. Sa sandaling ito, ang mundo ay nanginginig. Bagaman ang duguan na puting damit ng binata ay lubhang nakakaawa, hindi pa rin niya kayang pigilan ang walang kapantay na halo na namumulaklak mula sa kanyang katawan sa sandaling ito. Gamit ang ganoong baluktot na talento, walang ibang tao ang makikita sa buong domain ng Yao Guang. Lumabas, sa mga tuntunin ng talento, hindi labis na sabihin na siya ang unang henyo sa Yao Guangyo. Sa sandaling ito, tila walang henyo sa mundong ito na maihahambing sa kanya. Kahit si Luo Chando, na napakalakas at pinalo si Yehan na parang isang patay na aso, ang liwanag sa kanyang katawan ay natabunan.